Naranasan mo na bang magmahal pero nasaktan ka lang? Naranasan mo din bang yun nga, binigay mo na nga ang lahat, ginawa mo na ang lahat, huwag lang siyang makawala, pero siya naman itong bumitaw at gusto nang makawala. At ikaw naman itong ayaw mo, nahihirapan ka na at gusto mong makawala, pero nahihirapan ka na. Bakit? So yan ang video na ito ay kung isa ka sa taong yan, para sa iyo ang video na ito. Pero kung bago ka pa simulan ang ating topic na yan, ay kung bago ka pa lang sa aking channel, please hit the subscribe button at pakiclick yung bell button para ma-updated kayo sa mga videos ko. So yan guys, ito ang topic na ito ay tungkol lamang ito sa mga bakit ang relasyon ay hindi nagtagal. So, meron kadalasan sa atin ngayon ay kahit yung mga papilab na yan, ay yung mga kahit nga yung mga baguhan pa lang sa mga relasyon na hindi pa nila alam kung ano yung pinapasukan nila, so bigla na lang silang pumasok sa mga ganyang bagay at hindi pa nila alam kung ano yung pinapasukan talaga nila. So yan, kaya parang yan nga sa mga katulad natin, yung mga matured na talaga ang isip na alam nila kung ano yung pinapasukan nila, kaya yun, nagmahal sila at yun nga, mahal nila yung tao, pero yun nga, yun nga ang topic, kaya yung ginawa ko ang video na ito para sa mga taong nasaktan, nagmahal at gusto nang bumitaw pero nahihirapan. So ganyan. So ako guys, hindi ako mga isang scientist ng mga relasyon. So base lamang po ito sa aking nakikita at pananaliksik sa mga taong nagkakaroon ng relasyon. So ayan. So ako pero masasabi ko din sa sarili ko, aminado ako na yun nga, nadaanan ko din yung mga bagay na yan, pero hindi naman yung ganun talaga na talagang push yung aking sarili, yung binigay ko talaga sa kanya. Hindi naman ganun, kasi talaga pag ganun yung ginawa natin sa atin, yung yung ibuhos natin ang lahat, yung sarili natin sa kanya, at doon tayo mahihirapan. Wag yun guys. So parang magbigay na lamang ako ng kunting idea at kunting advice para sa mga taong nahihirapan na at nasasaktan sa mga relasyon, na gusto nang bumitaw pero nahihirapan na sila. Yun. So meron din kasi mga taong mga tao, kasi marami kadalasan na sa mga tao ngayon na pumapasok na sa mga relasyon na sa mga papilab, yung mga bata, kahit mga bata pa, minor de edad pa, pumasok na sila sa mga bagay na ganyan, mga relasyon na ganyan, pero hindi pa nila alam kung ano talaga yung salitang relasyon. Pero pumapasok pa rin sila. So merong kasabihan yan na gusto lang nilang malibang, or gusto lang nilang makikita ng tao o mapansin ng mga tao na meron siyang jowa, ganun lang, parang papilab nga lang yun, parang libangan lang nila yun. Yung iba na tapos pag nagkasawaan na magkahiwalay na, magkaiwanan na, tapos yun na, pumasok na naman sa ibang relasyon. So tawag natin dyan ay papilab. So hindi pa talaga nila alam at hindi nila mararamdaman kung ano yung salitang mahal, or salitang nagmahal ka, or nagmahal ako. Ganyan. Hindi pa nila alam yung mga bagay na yan. So sa katulad sa atin na mga mature na ang isip, so alam na natin yung mga bagay na yan. So, maraming nakakaranas ng mga nasasaktan. So kadalasan sa atin ganyan, nasasaktan. Merong relasyon na merong mag-jowa na matured na nga sila, pero yung talagang binuhos na talaga nila yung sarili nila sa isang taong mahal nila. Yun nga, nagmahal ka nga na, pero nasaktan ka naman. Bakit?
Dahil, anong dahilan? Ang dahilan natin, maraming dahilan, iba't iba ang dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Nagmahal ka nga, pero yung taong minahal mo ay sinaktan ka naman. Dahil nga, meron sa dalawang relasyon, dalawang taong magjowa or magkarelasyon. Yung isa ay minahal niya yung taong yan. At yung isa naman ay parang, yun nga, nagmahalan na sila, masaya sila sa nagsamahan nila or sa relasyon nila, pero sa bandang huli ay nagkasawaan na. Bakit? Dahil merong isang bagay na gusto nila, yung parang meron silang hinahanap pero parang meron kulang sa kanilang relasyon na parang ganyan nga, gusto nilang hanapin, o yun, gusto nilang parang wala nga, parang yun nga kulang sa kanilang relasyon, na masaya nga sila pero parang merong kulang sa kanilang relasyon. Kaya yung isa naman gusto niyang hanapin yun, at parang hindi niya nakikita sa kanyang karelasyon, na hindi niya nakita yung hinahanap ng isa. Kaya nga yung bumitaw yung isa. Kaya yung isa naman parang na nagmahal siya ng sobra dun sa isa. Kaya parang masasabi natin yung isa naman ay parang ano bang tawag niya kasi Bisaya, parang alakansi siya sa isang tao na bumitaw. Siya naman tong naiwan na sobrang mahal niya yung tao. So parang masakit nga sa kanya na bigla siyang binitawan at bigla siyang iniwan ng taong mahal niya. Dahil nga yun ang rason, dahil wala sa kanya yung nahanap ng isa nung mahal niya. Kaya bigla siyang iniwan. At yung iba naman, marami kasi yung klaseng relasyon na nagkakasawaan, na biglang nagkaiwanan, or biglang biglang naglaho. Yung iba na mga relasyon na merong ibang relasyon na merong ibang dahilan. Yung isa, wala silang tiwala sa isa't isa. Yung isa, yung parang silosa, kung ano ba silosa at siloso yung isang jowa, at parang kahit saan magpunta yung baga yung long distance, long distance sila, tapos magka long distance nga sila, tapos wala silang tiwala sa sarili, sa isa't isa. At yung isang parang puro duda yung isa, na ayan, palagi niyang minomonitor yung bawat kilos ng yung karelasyon niya, at gusto niya makita kung ano talaga ang ginagawa niya at saan siya pupunta. Kasi nga, yun nga ang tinatawag natin na walang tiwala sa kanyang karelasyon or sa kanyang partner. Yun nga masasabi natin, kahit na wala pa nga silang pamilya, pero yun nga, masaya sana sila sa kanilang relasyon, pero wala naman silang tiwala sa isa't isa. Kaya yun ang tawag natin na parang minomonitor ang bawat kilos at galaw kung saan nga sila pupunta yung isa. Kaya minomonitor nila kung ano ang ginagawa nila, ano saan sila dapat pupunta. Dapat alam din ng isa, kasi nga wala siyang tiwala sa kanyang karelasyon. Yun ang tinatawag natin na parang yun nga. Tapos yung isa namang kapartner na parang hindi niya gusto yung ganyang klaseng tao na hinahanap niya, na gusto niyang makasama niya habang buhay, na palagi siyang minomonitor or palagi siyang minomonitor kung ano ang ginagawa niya, anong kinukilos niya, sinong kasama niya. Parang masasabi talaga na wala ang tiwala sa kanya. Yun ang kaya parang gusto niyang bumitaw, parang gusto niyang wala yan ko na to, parang wala naman tong walang tiwala sa akin. Kaya yun, yung isa, ang tawag namin natin doon, mas okay naman sana yung ganyan, kasi talaga makikita mo na mahal ka ng taong yun. Kaya palagi kanya minomonitor. Kahit long distance kayo, lagi kang tinatawagan, palagi kang minomonitor kung anong kinakain mo, sinong kasama mo kumain, sinong kasama mo matulog sa kwarto. Yun talagang kadalasan sa atin ng mga long distance. Kaya
hindi naman sasabi natin na parang nagsasawa na, parang hindi ka na mahal ng taong yun. Mahal na mahal. Pinapakita niya talaga na mahal ka niya. Pero nung isa naman na pinagkatiwalaan ka nga, na ano bang tawag, malaki ang tiwala niya sa sarili niya na hindi kanya pinagpapalit ng iba, talagang ikaw lang talaga yung mahal niya, nakasama niya habang buhay, kaya tiwala siya sa kanyang sarili na talaga hindi niya sasaktan yung taong yan. At yung namang isa naman, kaya nga masasabi natin na parang hindi niya talagang hinahanap yung ganyang ugali na yan ang gusto niya makasama habang buhay, kanya parang gusto niya nang bumitaw kasi nga lalo na kapag halimbawa naman kung long distance na kayo, tapos sabi mo at yung cellphone mo naman kasi wala kayong ibang kundi yung cellphone or yung telepono, kasi nga long distance kayo, dapat magkatawagan kayo palagi, monitor kayo sa bawat isa. Tapos halimbawa naman kung yung cellphone mo or lubat or walang signal, tapos sasabihin naman ng isa, ay pinatay mo yung cellphone kasi ayaw mo merong tumawag sa iyo, merong magmo-monitor sa mga kilos at galaw mo kung saan ka pupunta, kaya pinatay mo yung cellphone mo or yung telepono mo, hindi kaya ayaw mo merong pumuntak sa iyo. Yun. Yun nga sabihin nga natin na wala nga pruweba yung pagdududa, kaya tatawag na talaga natin na ang relasyon ay walang patutunguhan, walang magandang samahan kapag ganyan, kasi nga walang tiwala sa isa't isa kapag long distance, kasi yan talaga kadalasan sa atin or sa mga karelasyon na long distance. Halimbawa sa ating mga mayroong pumupunta sa nangingibang bansa, ay kadalasan ganyan. So marami talagang kanya nag-aaway, hindi saan pa pupunta, hindi away, tapos hiwalay, ganyan. Hindi, wala. Nagtagal nga kayo sa relasyon, pero bigla namang nagkasawaan. Kasi nga, hindi na maganda yung pinagsamahan ninyo, kanyan. Tapos yung iba naman, meron din ibang relasyon na siluso yung isa, kung sino naman yung siluso or silusa, kung sino, wala talaga, hindi maganda yun sa atin. Siluso at silusa, hindi yan maganda sa magkarelasyon, or kasi nga walang tiwala sa isa't isa. Ang importante talaga sa atin ay merong tiwala sa isa't isa, kung talagang mahal natin yung tao, yung ating mahal. Kaya ang importante talaga merong tiwala sa isa't isa. Kaya yun ang pinakamaganda sa relasyon. Yeah. Kung halimbawa, ayan, selosa, tapos kung makikita ka naman ng jowa mo na meron ka ibang kasama, halimbawa merong mo lang, kaibigan mo lang yun, tapos nagkasabay lang kayong umuwi or nagkasabay lang kayong saan ba kayo pupunta, tapos ayan, namamasyal, tapos hindi siya nagpapaalam sa iyo. Ang gusto niya naman na dapat sabihin mo or nagpapaalam ka sa kanya kung saan ka pupunta o kung sino yung kasama mo para hindi na siya magdududa. Ikaw naman itong walang alam na yun pala ang gusto niya, tapos yan pa ang kasama mo, talagang pagdududahan ka. At yun nga, saan ba patungo, awayan, tapos hiwalay na naman. Walang maganda sa relasyon kapag ganyan, kapag lalo na kung pareho kayong silusa, diba? Maganda yung ganyan, siluso at silusa, kasi mahal ka talaga ng tao yun. Pero hindi yan maganda kapag sumubra na naman yung ganyang ugali. Talagang importante sa atin na makarelasyon, pumasok tayo sa ganyang bagay, ay merong tiwala sa isa't isa. Ayun, kung mahal mo talaga yung taong yun. At ito naman, kung meron ding matagal ng relasyon, tapos meron na silang anak, nagkabuo na sila ng anak, pero kahit hindi pa sila kasal or kasal na, pero naman dumating din sa bagay na sa bandang huli nagkasawaan na sa mga pinagsamahan nila, kasi nga yun nga, meron talaga iba't ibang ugali ang tao kung bakit ganyan. Yung isa hindi niya gusto yung ganyang ugali, yung isa naman
nagsawa na sa kanyang partner dahil nga yun, marami talagang ibang dahilan, maraming dahilan kung bakit nagkasawaan at hindi nagtagal yung mga relasyon na yan. So kahit nga sabihin natin kasal nga, pero hindi, meron din namang kasal pero nagkahiwalay din naman. Pero hindi talaga masasabi natin na ang kasal ay importante. Oo, masasabi natin na ang importante ang kasal kasi nga na makikita sa Diyos, sa mata ng Diyos na talaga nagmamahalan kayo sa isa't isa. Yun. Pero marami akong nakikita at napapansin na base sa aking nakikita na maraming ang ganyan kasal pero nagkahiwalay. Saan ba? Sino ba ang kawawa? Di yung mga anak mo o di yung pamilya mo nagkawatak-watak o nagkahiwa-hiwalay. Tapos sino ang mahihirapan? Di yung mga anak mo. Kasi nga gusto nila, hindi lahat kadalasan sa mga anak natin ay gusto nila buo yung pamilya nila. Kaya yon. So ito naman kayo naman na mag-asawa, hindi nyo na alam kung ano yung pinagsamahan nyo, hindi nyo na alam kung ano saan na papunta yung relasyon nyo. Kaya ito isa gusto nang bumitaw. Tapos ito namang saan ba? Tapos yung pamilya hindi na matatawag na buo kasi nga sira na yung pamilya nyo. So kaya ito ang sa inyo, kaya kung talagang papasok kayo sa mga ganyang relasyon at gusto nyo habang buhay yung pagsasama ninyo, talagang tiwala sa isa't isa. At ito na lang ito na lang ang gawin niyo kung talagang gusto mahal niyo ang isa't isa. Kung hindi niyo talaga, kung bago niyo papasukan ang kanyang mga bagay, dapat alam niyo muna kung ano yung salitang mahal mo at magmahal mo ang tao at nagmamahal ka. At huwag yung talagang sumobra yung pagmamahal mo dahil mahihirapan ka talaga. Yun. Bago ka pumasok sa ganyang bagay, talagang pag-iisipan mo muna kung tama ba yung papasukin mo at pag-iisipan mo muna kung sino yung taong gusto mo talagang makakasama mo habang buhay, kung talagang sino yung nagugustuhan mo na tao para hindi ka mahirapan sa bandang huli. At halimbawa lang na kung halimbawa kayo magjowa tapos ikaw naman itong gusto mo talaga na hindi kayo magkahiwalay, kayo na talaga ang para sa isa't isa. Kung napansin mo sa ka-jowa mo or sa ka-partner mo na parang dry na sa sayo, parang wala na siyang gana or parang yun nga napapansin mo, wag mo nang patatagalin yung mga ganyang bagay. Gumawa ka na ng paraan or gumawa ka ng solusyon para kung gusto mo talagang hindi kayo magkahiwalay, gumawa ka ng lahat or kung ano ang problema niya sa relasyon niyo at kung ano ang gusto niya para magtagal pa ang relasyon ninyo. Kung talagang wala ng paraan or wala ng solusyon, so kung talagang mahal mo ang isang tao, kung gusto niya na talagang bumitaw, bigyan mo siya ng kapayapaan or freedom. Kung talagang mahal mo siya, ayan, ibigay mo na sa kanya yung kalayaan niya kung talagang mahal mo ang tao. Kasi lalo ka na mahihirapan kung kung talagang hindi mo siya papakawalan. Yun. Kung talagang ayaw niya na or ikaw naman itong ayaw mo na talaga, ayaw mo siyang bitawan, mahirapan at mahirap yung pagsamahan ninyo at hindi niyo talaga hindi niyo ma-feel sa sarili na masaya ang pagsasama ninyo. Yun. Tapos yun lang. At tapos ito naman
ikaw nga, nagmahal ka, kahit yung meron na kayong anak, gumawa na meron na kayong pamilya, tapos ito namang kapartner or yung kaasawa mo or yung partner mo na parang parang dry na talaga siya or hindi niya na alam kung ano yung pinagsamahan ninyo, at ikaw itong ayaw mong magkahiwalay kasi ayaw mong magkawatak-watak o magkasira-sira yung inyong pamilya. So gustuhin mo mang bumitaw pero nahihirapan ka kaya ayaw mo, dahil ayaw mo masira yung inyong pamilya. So ito na lang, tanungin mo yung kapartner mo kung ano ang problema niya sa relasyon ninyo para mabigyan pa ng solusyon. Huwag mo na patagalin at wag lang tahimik kasi talagang meron na kayong pamilya kaya kung ano yung problema ng isa, talagang alam mo ang problema niya, at ikaw naman kung anong problema ng isa, alam mo ang problema niya. Ayun, ganyan kayo mag-partner, mag-asawa, meron na kayong anak, tibayin ninyo ang inyong relasyon dahil para naman yan sa inyong pamilya. Ganyan lang. So, kasi kapag pumasok tayo sa kanyang relasyon, talagang alamin natin kung ano yung mga bagay na ganyan. Dahil ang pagpasok sa kanyang bagay ay hindi madali, hindi mahirap. Ano bang hindi mahirap? Mahirap nga. Hindi madali, mahirap kapag pumasok ka na sa ganyang bagay, tapos hindi mo na magawa ng solusyon. Yun. So huli ka na, diyan ka na mahihirapan. Yan, so ko talaga, ikaw naman na ang saktan, nagmahal ka, ginawa mo nga ang lahat, binigyan mo na ang lahat ng tao yun para wag lang siyang makawala. Siya naman itong bumitaw. So, kung talagang mahal mo, yun ang mahirap mahal mo nga ang tao, tapos sinaktan ka lang, yun ang pinakamahirap. So, move on ka na lang, move on. So, marami pang mga bagay na magagawa mo, at marami pang mga marami pang mga karanasan na maranasan mo sa iyong buhay. Kapag yan, hindi lang siya kung talagang ibibigay ng Diyos o yung tao para sa iyo, ibibigay niya yun. So wag mo pilitin ang tao, kung talagang wag mong pilitin. Kung talagang mahal ka ng tao, hindi siya bibitaw at tatagan at pagtitibayin niya yung inyong relasyon. Kung ano yung problema niya, problema mo rin. So magkasama kayo sa problema na yun, at dapat solusyonan yun. Gawan nyo ng solusyon para mawala na yung problema na nasa ninyo, pinagsamahan ninyo. Ganyan lang. So wag yung sarili na lang kasi mahirap. Kung ano tong problema mo, sabihin mo dun sa kapartner mo para alam din niya at magawan niya ng solusyon kung ano yung problema mo sa pinagsamahan ninyo. Yun lang. So, hanggang dito na lang, mahaba na itong video na to. Ito lang naman ang alam ko, guys. Yun. So, ayun na ha. Sa mga nagmahal ng sobra at nasasaktan ng sobra, para hindi na kayo mahirapan, pakawalan nyo na ang taong yun at move on na lang kayo. Move on. Marami ka pang mararating sa inyong buhay, hindi lang siya. Yun lang. Kung talagang ibibigay ng tao, ano ba tao? Kung talagang ibibigay ng Diyos o ng Panginoon yung tao para sa'yo, ibibigay na talaga yun. So, huwag mong pilitin ang isang bagay na ayaw naman sa'yo. Yun lang. So, ayan. So, ito ng video na ito ay kung nakatulong sa mga tao nasasaktan at nagmahal, na nahihirapan. So, subscribe kayo para sa mga videos na i-upload ko next on my vlog. So, hopefully guys, in next video. Bye-bye.